o sangkatauhan san tinakpan, laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan san tinakpan, laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagagalak na magtipon muli sa banal na misa, na ang ating Panginoon, ang kanyang katawan at dugo ay tunay na pagkain ng ating mga kaluluwa. Tayo ay nagpapasalamat dahil isa siyang mapagmahal na Diyos. Gitna ng ating mga pagkukulang, tayo ay minamahal niya, tayo ay pinapatawad niya, tayo ay pinagpapala niya. Sa ating ebanghelyo, maririnig natin ang tanong ni Jesus, sino ba ako para sa inyo? Who is Jesus Christ for us? Mahalagang tanong ito, dahil kung sino ang Diyos ng iyong sinasamba, siya ang iyong mararanasan, siya ang iyong makikita, siya ang magkakaloob sa iyo ng iyong pangangailangan. Minsan, tingin natin sa Diyos ay isang pulis. Kaya naman tayo ay nagtatago at natatakot. Minsan, ang tingin natin sa Diyos ay unfair. Hindi siya patas. Kaya naman sumasakit ang ating loob. Naway ang ating sagot maging kamuka ng sagot ni San Pedro, na ang ating Panginoon ay tagapagligtas. Siya ang Mesiya. Siya ang anak ng Diyos. At kung ito ang ating paniniwalaan, magtiwala tayo na walang imposible na pwede niyang gawin para sa atin. Mga utang mo, kaya mong babayaran. Ang iyong sakit, kaya mong gumaling. Ano mang gulo, kayang magkaroon ng kapayapaan. Ano man ang hiling mo, pagkakalob ng Diyos. Basta tawagin mo lang ang pangalan, ang makapangyarihan na pangalan ng Panginoon, si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sa napakaraming beses na tayo ay nagduda sa Kanya, hilingin muli natin ang pagpapatawad, ang awa ng Diyos. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon,
maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, aloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar, at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila,
pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumubli may kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon, o sino ang nakapagploob ng anuman sa Diyos para siya naman gantimpalaan. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabing pang si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kung hindi ang aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipapahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit ninyang tinagubilin ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ay ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At hinihiling po natin ang isang mabuting buhay sa inyong lahat. Happy Sunday po. Pinagdarasal po natin sa misang ito
Unang-una, lahat ng ating mga kapatid na may sakit, magpagaling po kayo. Matutuwa kami, magiging masaya kami kung darating ang araw makakabalik kayo sa simbahan. Amen? Pangalawa, pinagdarasal po natin ang ating mga kapatid nakalayo sa kanilang mga pamilya, nakalayo sa ating bansa, ang ating mga kapatid na OFW. Pinagdarasal po natin na darating din ang araw, kakauwi na kayo dito sa ating bansa at mai-enjoy nyo ang inyong mga pinagpaguran. At pangatlo, pinagdarasal natin lahat na nakikisalo sa ating banal na misa na may particular na intensyon at petisyon. Hinihiling natin sa Diyos, anuman ang inyong hinihiling, anuman ang inyong pangangailangan, sa pamamagitan ng ating malalim na pananampalataya sa Diyos, may God give you a miracle. May God provide you a blessing today. Amen? Ano po ang mabuting balita? May kapangyarihan sa pangalan. Remember that, my dear friends. There is great power in a name. Kaya mag-ingat kayo sa kung anumang pangalan o mga salita na sinasabi nyo o binibigay nyo sa mga tao. Halimbawa po, ano po ang magandang pangalan kung gusto mo ang iyong anak maging matalino? Einstein. Di po ba? Kung gusto mo yung iyong anak maging mayaman, ano po magandang pangalan? Henry, Elon, Charles, Elizabeth. Ha? Kung gusto niyo po na yung anak niyo maging matapang, malakas ang loob, ano po ang magandang pangalan? Ano po? Fernando. Yan. Andres. Gabriela. Ha? Pag ganyan ang pangalan, siguradong palaban, matapang, hindi agad-agad matatakot. Hindi po ba? Kung gusto niyo pong maging gwapo, magandang lalaki ang anak niyo, ano po magandang pangalan? Joel. Yan. Jomarsus. Yan po. Joke lang po. Pero tingnan niyo po, ano ang dinadala ng isang pangalan? Ang karakter, ang ugali ng isang tao. Kamukha po nung minsan, meron po akong isang kaklase na pare. Kwento niya sa akin, nagbibinyag siya. Dinala po yung bata sa simbahan. Tinanong po ng pare, ano pong pangalan niya? Sabi po ng mga magulang, Father, Venus Shamse. Wow! 2 beauty queen pinagsama. Bakit po? Ano bang gusto ng magulang? Gusto niya yung kanyang anak lumaki na beautiful, na maganda. Di po ba? Pero pagkatingin daw po ng pare dito sa bata, napakaitim, pango ang ilong, kulot-kulot. Sabi po ng pare, ang bagay yata dito, ang pangalan, Supsuprah, sabi niya. Bakit tayo nagbibigay ng pangalan? Kasi ang ating pinaniniwalaan, sa pangalan, sumusunod ang ugali at pagkatao ng isang tao. Amen? Pero para sa mga Hudyo, tandaan niyo po, mahalaga ang pangalan dahil ito ay pagpapakita ng kanyang kapalaran. A name does not only dictate the characteristic, the personality of a person, but the name can also help the person know his purpose, her meaning in life, his or her destiny. Kaya nga po, babalikan niyo, basahin niyo ang Biblia. Ang Diyos na nagbibigay ng pangalan. Ano ang pangalan binigay sa nagligtas, naglabas ng mga Hebreo sa Ehipto? Moses. Anong ibig sabihin ng Moses? To draw out. Hinango mula sa tubig. At hindi po ba ganyan din ang ginawa ni Moises sa mga tao? Hinango niya, inalis niya sa pagkaalipin. Look at that. John 1. Anong ibig sabihin? The graciousness of God. Galing sa Diyos. At hindi ba ganyan na naging papel ni San Juan? Pinakilala niya si Jesus. Siyang naging daan para ang grasya ng Diyos ay maranasan, makita, marinig. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, nagbigay ng pangalan si Jesus. Kanino? Kay Simon. Bago na ang kanyang pangalan. Ang tawag sa kanya, Pedro. Anong ibig sabihin ng Pedro? Bato. Ang bato, matigas. Ang bato, matatag. Ang bato, nagtatagal. May panaginip ang Diyos para kay Simon na siya ang magiging pundasyon ng ating simbahan.
Alam ni Pedro na tao siyang makasalanan. Alam ni Simon na siya ay taong maraming pagkukulang. Pero tingnan niyo po, binigyan siya ng bagong pangalan ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na ma-stuck siya, manatili siya, na mahina, nagkakasala, nakawawa. Gusto niyang magbago ang kanyang buhay. At ganyan din ang pangarap at panaginip ng ating Panginoon sa atin. Ayaw niyang manatili tayo sa ating mga lungkot. Gusto niyang maging masaya tayo. Gusto niyang magtagumpay tayo. Gusto niyang maging payapa tayo sa ating buhay. Pero hindi natin makakamtan ang isang mabuti at magandang karanasan kung mananatili tayo sa ating mga lumang pangalan. Ano yung mga masasamang pangalan na pinaniwalaan mo sa iyong sarili? Minsan sinasabi pa ng ibang tao sa iyo. Narinig na natin ang mga salitang walang kwenta. Napakatamad mo, malas, pangit, nakakahiya. Pero ang mabuting balita, kaya nating baguhin yan kung makikinig tayo sa Diyos. Change the name, you can change the experience. Pero minsan, merong mga tao agad sumusuko, tinatanggap na wala na silang magagawa. Di po ba? Kamukha po nung isang tao, minsan daw doon sa Thailand, naglalakad siya, nakakita siya ng mga nagtatato. Habang tinitignan niya, pinagmamasdan niya yung mga pwedeng itatu, ilagay sa balat. May nabasa siya, nakasulat, born to lose. Ipinanganak para matalo, para mabigo. At tinanong niya, doon sa may-ari, bakit meron kayong ganito na tinatato na salita? Meron ba pumipili niyan? Sinong magkakagusto na ilagay sa kanyang balat yan? Born to lose. Mas maganda, di ba? Born to win. Bigla sumagot daw po yung may-ari ng tattoo shop. Sabi niya, merong mga tao, pinipili yan, nagpapatato. Ang tanong po ng tao, bakit? Napakapangit na mga salita. Nilalagay pa sa balat na hindi mo na mabubura hanggang sa iyong kamatayan. Napakaganda po nung sagot ng may-ari ng tattoo shop. Sabi niya, because some people tattooed those words in their mind before they tattooed it in their skin. May ibang mga tao na pinaniniwalaan nila ang mga salitang yon, nakakabit na, nakatatak na sa kanilang isip bago sa kanilang mga balat. Pag tinitignan mo ang iyong muka sa salamin, ano ang tawag mo sa iyong sarili? Sana masabi mo naman, ang ganda mo, ang gwapo mo, napakaswerte mo, napakapalad mo, you are blessed. Imbis na sabihin mo na malas ka, na wala kang kwenta, natamad ka, nabigo ka. Pag umuuwi po kayo sa inyong mga bahay, ano ang tawag niyo sa inyong mga tahanan? Merong mga iba dyan, ang tingin nila sa kanilang mga bahay, impyerno. Dahil makikita nila ang kanilang mga asawa, ang demonyo. Di po ba? Pero kung ganyan ang tawag mo sa inyong bahay, mararanasan mo ba ang langit? Di ba hindi? Bakit nalulugi ang iyong business? Bakit hindi ka nagtatagumpay sa iyong trabaho? Baka ang tawag mo sa iyong ginagawa, parusa. Amen? Baka ang pangalan ng iyong kumpanya para sa iyo ay kulungan, prison. Baka naman, yan ang iyong binubulong pag ikaw ay papasok na sa iyong opisina. Ito na naman ang purgatorio. Ito na naman ang kalbaryo. Why not change the name? Bakit hindi mo subukan palitan ng pangalan yung iyong ginagawa, yung iyong trabaho? Sabihin mo, thank you Lord. I am going to a treasure hunt. Anong tawag niyo daw po sa mga tao na nagkakasakit dahil sa pera? Ano po? Paralyzed. Naninigas, walang pera. Ano ang tingin mo sa pera? Grasya. Pag wala kang pera, anong tingin mo sa iyong mga utang? Anong tawag mo sa iyong mga utang? Bakit hindi mo subukan, sabihin mo, hinahanda ako ng Diyos para makatanggap ng mas maraming pagpapala, mas maraming blessing. Nililinis ng Diyos ang aking wallet. Kaya walang pera dahil pupunuin niya. See, when you change your words, when you change the name, then, anong mangyayari? Mag-iiba ang iyong karanasan. Sabihin mo, ang pera ay unlimited. Ang kayamanan sa aking buhay ay isang milagro. Ano sa tingin mo ang matatanggap mo? Mas maraming milagro. When God changes the name of a person, God blesses that person. Remember that.
Nangyari yan kay Abraham. Dati ang pangalan niya, Abram. Naging ama ng mga nasyon. Nangyari yan kay Saul. Pinalitan ng pangalan, naging Paul. Naging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Try to change the name and be blessed by God. Amen? Nung dati po, kung maaalala nyo, nagkaroon ng earthquake, isang building na gumuho ay isang grocery store, ang pangalan Tucson. Nabalita pa nga yun, meron tao na naipit Tapos pinutol niya yung kanyang paa. Di po ba? Maalala nyo, para lang masave yung taong yon. Ngayon, hindi nyo na po makikita ang Tucson, pero nandun pa rin ang building. Bago na po ang pangalan. Anong pangalan? Big Save. Iniwan yung pangalan ng trahedya, pero pumili ng bagong pangalan para mapagpatuloy ang negosyo, para mapagpatuloy ang trabaho. Kaya din natin gawin sa ating buhay. Every day, give a beautiful name to your experience, to your loved ones. Kung gusto mong gumanda ang iyong karanasan, bigyan mo ng magandang pangalan. Amen? Because the good news is, there is great power in a name. Madami pong pumupunta dito sa parokya, nagpapabless, nagpapadasal sa akin, lalong-lalo na yung mga hindi magkaanak-anak. Noong minsan, meron pong dumating, sabi, Father, pagdasal mo kami. Ang tagal na namin nagsasama, hindi kami magkaanak-anak. Nung pumbinles ko sila, ang unang-unang tinanong ko po sa kanila, anong pangalan ng inyong anak? Hindi pa po namin naisip, Father, sabi. Ayan yung problema. Kaya hindi pa dumarating dahil hindi nyo pa binigyan ng pangalan. Do you want to receive a gift from God? Do you want to receive a blessing from the Lord? Name it. Bigyan mo ng pangalan ngayon. Magtiwala ka. Tawagin mo ang pangalan ng Diyos. Bigyan mo ng magandang pangalan ang iyong minimithi, ang iyong inaasam, ang iyong hinahanap, ipagkakaloob sa iyo. Nasa pangalan ang iyong magiging kapalaran. Kaya nga, bigyan natin ng mabuti at magandang pangalan ang ating karanasan ngayon. Sabihin natin, tayo ay pinagpala, tayo ay binibendisyonan, tayo ay minamahal ng Diyos, tayo ay nililigtas niya, tayo ay hindi niya papabayaan ngayon at magpakailanman. Amen. Lakpakan po natin ang Diyos at pasalamatan siya. Pag sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo tungkol sa panahong itatagal ng simbahan at sa kakayahan nitong manindigan laban sa mga pag-aatake ng demonyo. Bilang mga anak ng simbahan, tayo'y dumudulong sa Panginoon para sa mga pangangailangan nito bilang pamilya ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ang bagong bayan ng Diyos, nawa magpunyagi siya sa katapatan sa kanyang tagapagtatag habang sinusubaybayan siya ng buong malasakit, lakas at pagmamahal
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro bilang pinakapastol ng simbahan, nawa patuloy niyang malasap ang pamamatnubay ng Panginoon at ang kanyang pagtatanggol laban sa kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga obispo, ating kuraparoko at lahat ng iba pang pinuno ng simbahan, nawa patnubayan nila ang kawan ng Diyos sa ulirang katapatan sa dakilang pinuno upang maging inspirasyon at pampasigla sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Yesus, salamat sa paghihirang mo sa aming maging bahagi ng simbahang tinatag mo sa matibay na bato na pananalig ni Pedro. Ingatan mo kami sa paglilingkod sa iyo hanggang makasama namin ang iba pang tao sa kaluwalhatian ng langit upang purihin at sambahin ka magpakailanman. Amen. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya sa iyong sambayanan ay iyong pinagkaloob ang pagkakaisa sa kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamishanang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ay ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob ng ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo.
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayos sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Naririto ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ang aming magbigay kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisalo sa ating banal na misa. Dasal at dalangin namin palagi ang inyong tuwa, ang inyong tagumpay, ang inyong kapayapaan. Lalong-lalo na po sa lahat ng sumusuporta ng ating Facebook page at YouTube account. Naway sa inyo pong pag-o-offer, ibalik ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.